Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng usapin sa defense at military tech ng Pilipinas. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa na namang malaking balita, bukod sa 6 na destroyer, plano rin ng Japan na magbigay ng mga surveillance aircraft sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig nyo, hindi lang barko, pati eroplano para sa maritime patrol, posibleng ilipat ng Japan sa ating Philippine Navy bilang bahagi ng mas pinatatag na defense partnership. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa kasalukuyan nating ginagamit, ang TC-90 Beechcraft aircraft. Ayon kay Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, ongoing pa ang pag-uusap sa Japan para sa posibleng pagdagdag ng TC-90 units. Noong 2017 hanggang 2018, 5 ang naibigay sa atin ng Japan Maritime Self-Defense Force, at agad itong ginamit ng Navy bilang interim maritime patrol aircraft na may surveillance systems tulad ng EO, IR sensors, radars, at communication relays. Ang TC-90 ay light aircraft, murang i-operate, madaling i-deploy sa malalayong isla, at sapat para sa araw-araw na coastal surveillance. Ngayon, inaasahan natin na ma-upgrade pa ito habang hinihintay ang mas long-term na solusyon. Sa paglalim ng defense agreements ng Pilipinas at Japan, tulad ng Reciprocal Access Agreement at Official Security Assistance Program, mas lumalawak ang oportunidad para sa mas advanced maritime surveillance platforms. 2026 is shaping up to be a big year para sa Philippine Navy Aviation Force. Bukod sa TC-90 upgrades, isinusulong na rin ng Navy ang pagkakaroon ng sariling dedicated maritime patrol aircraft, MPA, fleet, separate mula sa long-range patrol aircraft ng Air Force. Ang PAF-LRPAs ay focused sa intel and surveillance, samantalang ang Navy MPA ay kailangang may anti-submarine at anti-surface warfare capabilities. Dito napapasok ang P-3C Orion ng Japan. 10 years ago, the Philippines showed interest in this aircraft. Multi-role maritime patrol at warfare platform ito. Noon, walang legal mechanism ang Japan para mag-donate ng ganitong klase ng eroplano, pero ngayon, may pag-asa na ulit. Unfortunately, that time, walang legal mechanism ang Japan para mag-donate ng ganitong klase ng aircraft. Pero ngayon, with improved defense ties, may pag-asa na ulit. Sensors and systems onboard the P-3C include Inverse Synthetic Aperture Radar, ISAR, SAR, for precise detection and target ID. Acoustic Sensors for Submarine Detection, ESM, Electronic Support Measures, to intercept enemy signals. EO, IR cameras for long-range surveillance. Magnetic Anomaly Detector, MAD, to find submerged submarines. Capability to carry Harpoon missiles, SLAM, Mavericks, and torpedoes. In short, a complete surveillance and combat-ready aircraft. Sabi nga sa report, 30 dagdag active units pa ang nasa Japan, which are being replaced by the newer Kawasaki P1. Ibig sabihin, possible talaga tayong makahabol dito. But here's the catch, kahit na galing sa Japan ang P-3C, US origin pa rin ito. Ibig sabihin, kahit gusto ng Japan ibigay, kailangan pa rin ng approval ng US government, lalo na kung gusto natin itong armuhan. Gusto ng Navy na ang MPA nila ay hindi lang pang-obserba, kundi kayang umatake kung kailangan. So kahit may availability, baka matagalan ng process dahil sa arms transfer regulations ng US. As backup, pinag-aaralan din ng Navy ang surplus aircraft ng Japanese Coast Guard, mas madaling i-approve, pero hindi pwedeng armuhan, in compliance with Japan's arms export rules. Bukod sa TC-90 at P-3C, may iba pang options. If brand new, posibleng i-standardize gamit ang ATR 72-600 MPA, gaya ng sa PAF. Pero ayon sa sources, ayaw ng Navy na pareho ng PAF, dahil iba ang mission sets nila. Kaya mas gusto nila ang combat-ready platform gaya ng P-3C. This tells us that the Navy is serious about not just watching, but actively protecting our maritime territory. To summarize, may kasalukuyang TC-90 na ginagamit na interim solution.
may potential upgrades at dagdag units mula Japan. At ngayon, may renewed interest sa P-3C Orion, a legendary and lethal maritime patrol aircraft. Pero bakit nga ba napakahalaga ng maritime surveillance para sa Pilipinas? Sa sobrang lawak ng ating karagatan, may higit 2.2 million square kilometers tayong Exclusive Economic Zone, EEZ, kulang na kulang ang ating kakayahang magbantay, mag-monitor, at mag-respond sa mga banta. Halimbawa, sa West Philippine Sea pa lang, may daily presence ng Chinese militia vessels, kung minsan daan-daan. May mga ulat ng illegal fishing, shadowing of Filipino boats, at pati na rin ang paglalagay ng floating barriers. Kung wala tayong sapat na mata sa himpapawid, hindi natin alam kung anong nangyayari sa sarili nating teritoryo. Diyan papasok ang role ng mga aircraft tulad ng TC-90 at P-3C Orion. Ang P-3C ay hindi lang basta eroplano, ito ay command, control, and surveillance platform. Sa pamamagitan nito, pwedeng magbigay ng real-time intelligence sa mga naval commanders, lalo na sa mga lugar na hindi agad mararating ng barko. Pwede rin itong gamitin para sa anti-piracy missions, humanitarian assistance and disaster response, HADR, search and rescue operations, monitoring of foreign naval movements. At sa konteksto ng BrahMos missile system, ang P-3C ay pwedeng magsilbing sensor-to-shooter enabler, meaning, kaya nitong magbigay ng target coordinates para sa strike missions. Isa pang benepisyo ay ang strategic signaling. Kapag may mga ganitong klaseng eroplano na lumilipad sa ibabaw ng EEZ, nagbibigay ito ng mensahe sa ibang bansa. Alam namin kung anong ginagawa nyo, at kaya naming mag-monitor 24/7. Ito ay bahagi ng tinatawag na Maritime Domain Awareness, MDA, isang konsepto na mahalaga sa international law at sa pagprotekta ng national interest. Hindi sapat ang radar lang. Kailangan ay may real-time aerial confirmation ng mga aktibidad ng ibang bansa sa ating maritime territory. Siyempre, may operational challenges din. Ang P-3C ay malaki, multi-crew aircraft na nangangailangan ng maintenance support, spare parts, trained flight and sensor operators, long-range base infrastructure. Pero ang kagandahan nito, since ginagamit din ito ng mga bansa tulad ng Japan, South Korea, Australia, at US, available ang global support network na pwedeng samahan ng Pilipinas. At kung mapapabilis ang Excess Defense Articles, IDA, approval mula sa US, posibleng makatipid ang Pilipinas ng milyon-milyong dolyar kumpara sa pagbili ng brand new platforms. Ngunit habang tumatagal ang desisyon, lumalalim din ang disadvantage natin. Habang ang ibang bansa sa ASEAN tulad ng Indonesia, Vietnam, at Malaysia ay nag-i-invest na sa modern maritime patrol systems, ang Pilipinas ay nananatiling limitado sa TC-90 at radar-based monitoring lamang. Kaya ang pagkuha ng P-3C Orion, kahit ilang units lang, ay game changer na sa operational at strategic level. Kumbaga, kahit 3 hanggang 4 units lang na may full sensor and weapon capability, kayang takpan ang buong EEZ with rotation-based deployment. At kung mapatunayan ng Pilipinas na kaya nating i-integrate at i-sustain ang ganitong klase ng aircraft, mas lalaki pa ang tsansa na makakuha ng mas advanced platforms gaya ng Kawasaki P1 o P8 Poseidon in the future. Sa dami ng posibleng opsyon, isa lang ang malinaw, ang Pilipinas ay determinado ng palakasin ang ating maritime surveillance at defense capability. Anong tingin nyo? Mas okay ba ang pre-loved na P-3C Orions? O dapat bang brand new platforms na lang para sa Navy? E-comment nyo sa baba ang thoughts nyo, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa susunod na defense update. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod, mga ka-defense!